or magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Ito na, malalaman na natin kung sino ang mastermind sa mga insertions at mga di umano'y pera ng flood control. Merong videong nilabas si ex-Congressman Zaldico at meron na siyang inamin mga kabibig. Grabe kung sino ang totoong mastermind at merong ebidensya si ex-Congressman Zaldico. Nako, masyasya kabibig. Si BBM at Martin Romualdez ang mga pangalan na kanyang binanggit. Si BBM ang nagpa-insert ng bilyones. Nako mga kabibig, eto na nga. Eto na ha. Lumabas na talaga ang katotohanan. Paano yan? Paano ito sasagutin ni BBM? Ang sabi pa ni Zaldico na nagpunta siya sa Amerika for medical treatment. Tinawagan siya ni ex-House Speaker na huwag ka munang babalik dito. Si BBM na ang bahala sa'yo. Hala, para yatang ginawang si Zaldico daw ang ginawang pain at gustong maging mastermind pero hindi pala. Ito ang video kabibig at manood kayo kung ano ang inyong reaksyon. Ito na ba ang hinihintay ng maraming Pilipino na malalaman talaga kung sino ang mastermind? At ito na kabibig ha, ang part 1 ng pagkumpirma, pasabog, pagsasalita ni Zaldico kabibig. Watch this video and don't forget to comment below kung ano ang iyong reaction. Nako, pasabog to. Akala natin sa Zaldico ay mag-ano siya sa Zoom meeting na Senate Blue Ribbon Committee. Hindi pala. Iba ang ginawa ni Zaldico kundi ang magbulgar ng katotohanan. Watch this video. Ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez mag-insert or magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Para sa bawat Pilipino, alam ko na buo ang galit ninyo sa akin ngayon. Nauunawaan ko rin kung bakit. Lalo na at malaki ang halagang nakataya. Pero bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical check-up. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng SONA ni Pangulo. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, "Stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President." Noon naniniwala pa ako sa kanila, kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig, sumunod ako, pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina Pangandaman sa akin nung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert or magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. At sinabi pa ni Sekmina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko
kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. After ng ilang araw, nag-set po ng meeting si Sekmina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin sa amin ni dating Speaker Martin Romualdez sa Aguado Building in front of Gate 4 ng Malacanang at nandun din po si Yusek Jojo Cadiz. During the meeting, binigay po ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Nung sinabi po ni Yusek Adrian Bersamin yung brown leather bag, naalala ko noong nasa Singapore kami right after the elections of May 2022 sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin and PBBM habang pauwi at pabalik ng Pilipinas, hinabol ng PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Kaya naniwala ako na utos talaga ito ng Pangulo. Pagkatapos ng ilang araw, I informed sina dating Speaker Martin Romualdez, Sekmina Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, and Yusek Jojo Cadiz na kung pwede 50 billion lang ang ipasok sa program funds dahil so sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. In practice, hindi pwede na mas malaki ang budget ng DPWH kaysa edukasyon. And yung balance na 50 billion, ilagay na lang sa unprogram funds for the 2025 budget. Dahil Office of the President din ang nagre-release ng lahat ng unprogram funds. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Sekmina at sinabi ang mensahe ng Pangulo. Ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget, samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sekmina Pangandaman. So mga kabibig, ito yung mga pasiunang mga dokumento nilabas ni Congressman Zaldico, ex-Congressman Zaldico. Nako BBM, paano ito sasagutin? Ikaw pala ang nagpapasok ng bilyones. Nako, insertions ha, grabe, nakakawindang mga kabibig. Ang pasabog ni ex-Congressman Zaldico. At may mga pangalan talaga, at of course, may mga dokumento talaga yan si Zaldico na posible niyang ilalabas sooner. Nako po, ano kaya ang maging reaksyon na yun ni Romualdez at ni BBM na parang, nako, sila ang mastermind ayon kay Zaldico. Ito ang mga komento ng ating mga netizen. Yan na, kumanta na ang pinakamalaking ebidensya. Oh, sabi, yes, mga boss. Ano ba to? Totoo. Sabi pa dito kabibig, this is the real reason na ito na ang katotohanan ng hinihintay ng maraming Pilipino. Paano yan? Sabi pa dito, narito po ang aking paliwanag sa mga issue na ibinabato sa akin. Paumanhin sa aking matagal na pananahimik, isisiwalat ko na po ang katotohanan ng aking nalalaman. Kaya pala, hindi ito nag-decline ba ito si Zaldico sa Senate Blue Ribbon Committee hearing? Or, ang sabi dito, sabi ng ibang taga-suporto ni Bongbong Marcos, prove it, madaming magsalita. Naku po, na-stress na si Zaldico, kaya namayat na at baka na konsensya na, nagsalita na sa lahat. Ayan na, kahit papaano bumilib ako kay Congressman Zaldico. Labas muna para malaman sa inyo kung sino talaga ang magnanakaw. Ayan, loud ang clear ang pagkanta. Alam na kung sino ang mastermind. Ako po, BBM pala ang mastermind. At Romualdez, walang saysay ang kayamanan kung buhay ka pa at nilalamon ka ng kamatayan. Paano na yan ang state witness nating si Zaldico? Ito
Nako, puro kwento daw. Puro walang personal na komunikasyon or dokumento. Pagdating niya sa korte, dismiss agad. Kasi chismis lang, sabi ni isang netizen. Sana lang talaga may solidong ebidensya. At eto ang solidong ebidensya ni Zaldico para makita niyo kabibig ha. Kanina sa video, may mga pangalan doon kabibig. Sa ano ba, na next video niya, ito ba, yung resibo, pangalan, pirma, kailangan para at maluslos makulong. Nako, kabibig. Yari na talaga, kabibig. Ito na ang hinihintay na maraming Pilipino na pangalanan ni si Zaldico. Alam nyo, kabibig, marami talagang excited na magsalita si Zaldico. Sabi ng iban, ay baka baka natakot si Zaldico or tinakot si Zaldico kaya hindi di ba sabi nga, ma-invite si Zaldico sa Zoom na lang siya magsalita. Pero hindi pala. Ikaw pala ang mastermind BBM, sabi ni Kificho. Sa likod mo kami, Zaldico, ikanta mo yan, mas maganda pa, boses mo kay Aljur. Parang atomic bomb Laglagan malala to, ang saya-saya kumanta na siya. As if wala pong plot twist, as if naman nagulat tayo na si Tamba at Bangag ang pakana nito. Kificho, kumanta na si Zaldico. Ay, abangos ako sa part 2 ni Zaldico. Naku, may part 2 pala. So, totoo yung sinabi ni VP Sara na si Martin Romualdez at saka si Zaldico ang may hawak ng budget ng Pilipinas. Silang dalawa hawak ng budget ng Pilipinas. Pero meron pa talagang ulo ang main ng tagahawak. The timing before the rally is real. Naku, mas lalong madaming magrarally nito. Ako po. Nako, sabi na naman ng administrasyon na fake news yan, gawa-gawa lang yan, o di kaya AI, yung si Zaldico. OMG, ito na ang hinihintay na maraming Pilipino. Isa din yan sa kawatan may sauna ito, ang pangit ng Zaldico. Timing sa November 16 na rally, pwede bang call for resignation na agad? Wag lang transparency. Katapusan na ni BBM. Ano kaya ang reaction ni BBM na yun? Buti at nakonsensya sa Zaldico, magpapasko ang mga Pilipino ng masaya. Nako, baka si BBM ang makulong before Christmas, sabi ng netizen. Ako, laglagan talaga ang nangyari at nalulungkot isipin na ang mga pundo ng bayan utang po sa mamamahalaan ay tinanagan sa paraang malayo sa tuyan na layunin. Dito nakikita natin kung paano chinap-chap at renaydor tayo ni BBM. Naku, kabibig. Yan lang muna ang latest update, kabibig, kasi ang mga tao yung shocking revelation, parang samabog talaga.